Good morning, partners. Mabuhay. Power. I am your partner, Rory Mani, from Nature's Way, here in beautiful sunny Utah on a fall day. We congratulate you on your 2010 mid-year rally. Congratulations to the soaring sales on C24/7. Congratulations to the partners and distributors and to the European Tour qualifiers. We congratulate you for the soaring Philippines sales in Luzon, Visayas, and Mindanao. Be a part of the soaring MLM giant company in the Philippines as we prepare for the UK launch with complete Phyto Energizer, European version, and the Korean version, and qualify also to become a part of the European and Korean expansion very, very soon, and experience the explosion in motion in Alliance in Motion. Power. God bless Alliance in Motion, and thank you. Power! 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 On behalf of the Direct Selling Association of the Philippines, we would like to welcome Alliance in Motion Global as the 30th member of the DSAT. For those of you who may not know our organization, the Direct Selling Association of the Philippines is part of the Worldwide Federation of Direct Sellers, which covers the top companies in the direct selling industry, not just in the Philippines, but all over the world. We are over 1,000 companies that are the best of the best. In the Philippines, we only accept companies that fit the standards of the direct selling industry. There are over 300 direct selling and multi-level marketing companies in the Philippines today. And today I am proud to tell all of you that Alliance in Motion is among only the 30 that are considered the best in the Philippines. Gusto ko ipaabot yung malaking pag-congratulations kay Dr. Ed Cabantog dahil itong kumpanya nyo is a 100% Filipino company. Alam nyo po ngayon, in these times of difficulty, we are trying to be part of nation building. We are 300,000 distributors in your company, and that means 300,000 lives. Malaking bagay ito para sa mga Pilipino. Congratulations po sa inyong lahat, and more power to Alliance in Motion. AIM Global was recently recognized by the Bureau of Internal Revenue as one of the top 20,000 tax contributors for the year 2008. Congratulations to AIM Global on its third year of anniversary here in the Philippines. I understand that AIM Global is one of the honest taxpayers of the Bureau of Internal Revenue. And with that, we hope that this honesty and sense of patriotism of AIM Global will extend to its business associates, not to mention its distributors and the other distributors down the line. So again, congratulations and more power to your company. After 2.5 years of developing the organization, establishing the market, creating new leaders, and improving the system, AIM indeed is leading the industry to a broader horizon. The success of AIM Global is a milestone not only for the company but the industry of network marketing in the Philippines as well. With its versatile board of directors, AIM had been continuously soaring to greater heights. Isko Moreno, Mr. Inspiration. I believe in the human spirit. Katulad ko na nakaranas ng hirap sa buhay noong aking kabataan, ay hindi naging hadlang ang mga nangyari sa akin para ipagpatuloy na ako'y mangarap at ma-achieve ang lahat ng goal sa buhay.
At naniniwala ko lahat ng tao ay kaya rin gawin yon. With AIM Global, there's limitless possibilities. Just believe you can do it. Francis Miguel, the mentor of all mentors. Success is a process. If you want to become financially successful, you must take massive action and a lot of sweat equity. From the moment AIM Global took flight in March 2006, we had been continuously soaring to greater heights. And as it continues to fly towards brighter horizons, AIM Global will be constantly on the look for greater achievements. AIM Global will always be on the wings of triumph and success. Raymond John Aspirin, Mr. Excitement. AIM Global is making history by enhancing the evolution of the network marketing industry for all Filipinos globally. If you dream of change, if you want prestige, if you hope for a quality life, if you simply want to be the best, AIM Global guarantees to put you on top. Be part of our growing family. AIM Global is the nest of the best in the industry. And Dr. Ed Cabanto, the visionary president. For the past 2.5 years, we've been changing people's health and their lives for the better. And because of this, we remain to be the best and the #1 in the industry. We have proven to really dominate 2008. And the reasons behind it are our compelling product lines, our lucrative marketing plan, our strategic alliances with other companies, and our intensive leadership training to our thousands of distributors. Now, as we go beyond success, where no other company have ever achieved, we will lead you to the right path, with the right direction, with the right vehicle, with the right attitude, the AIM Global way. Join us as we conquer the global market. We are Team AIM Global. 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 AIM Global is the most innovative company ever created. Success is now in your hands. This is an opportunity like no other. This is the Amazing AIM. To make them stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club ain't even handle me right now. Yeah! The club ain't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you can get her. Let's get her. I own the night and I don't need no help. How do you feel? Are you happy? Super happy! At ikaw ang sinasampalatayanan na nagkaloob ng mga biyaya, tinatamasan nila ngayon sa kanilang buhay. How do you want this?
Very unique siya. You know why? Marami siyang handicap. Ibig sabihin, marami siyang hindi kayang gawin. Nung nagsisimula siya sa negosyo ko. Dati, hindi ko marunong mag-display. Pero kinakaya ko para magawa ko yung umangat ang buhay ko. Sinasabi ko kayo, yung time na ngayon kumikita ako, gawin ko sa per month. Kung nagaya ko, gaya nyo rin. Please, kung tinood lang, tinapay ikaw ang magpupod ng tao. Muso lang nyo, magkita mo kung saan yung spelling, di nyo ko kayo ang spelling. Ikalawa na, kung sa ilis na ako, kung di ko mugulin sa global, di makalo ang akong kinabuhin. So grabe guys, gitrabaho rin ako, 1 year tayo, mag-isin. Grabe, nagpili ko ba dito? Alam mo ba ang laki ng factor mo may office nyo, ganyan ganda. Ang i-global po mismo, with the owner, sila po ba mismo, bisidiyo na patagalin at palakihin tayo ng mabuti. Kukuha po ako ng isang volunteer na kukunan po natin ng blood sample. Sino po ang hindi pa nakakainom ng Alive ever since? Yung Alive, yung hindi pa nakakainom. Okay? Ang dami. Ang dami pa, no? Sino naman doon sa mga nagtaas ng kamay, yung naka 1 hour ago nang kumain ng lunch? Anong oras kayo kumain? Yung medyo matagal lahong kaninang kumain. Kasi po, pakakainin ko kayo. Ayan, pakakainin ko kayo. Kaya lang isa lang. Isa lang yung pakakainin natin. Libre po yon, walang bayad. At isa pa, maganda doon, nakalibre kayo ng live blood analysis. Alam po ninyo ang live blood analysis, nakikita po ninyo dito yung talagang itsura agad ng dugo ninyo. Gusto ko pong patunayan sa inyo, hello, gusto ko pong patunayan sa inyo na lahat po na nagiging sakit natin nanggagaling sa pagkain natin. Naniniwala kayo? Sangayon po kayo sa sinabi ko? Bukod sa mga bakterya, mga viruses, karamihan po ng sakit natin dahil sa ating kinakain. At yun ang gusto kong patunayan ngayong araw na to, at malaki po ang may tutulong sa inyo ng Alive. Kaya po itong akin lang nire-recommend na food supplement. Okay. So, ang gagawin po natin, doon sa kung sino man yung volunteer natin, pakakainin ko siya ng mga pagkain na malimit natin kinakain. And then, after 1 hour, kukunan ko po siya ng blood sample. Okay? Pakikita ko sa inyo ano itsura ng dugo niya after 1 hour. Tapos po, ipagpapatuloy ko yung aking lecture hanggang sa matapos. At the end of my lecture, bago pala may pakita ko pa yung blood sample, bibigyan ko po siya ng Alive. Painumin po natin ng Alive. At the end of my lecture, tingnan natin yung kanya uling blood sample na makatapos ng minom ng Alive. And let's see what's the difference. Tingnan natin. Interesting? Ba? Okay. So, sino po ang gusto kong maging volunteer, yung hindi pa ho nakakainom ng Alive at nakakain na mga 1 or 2 hours ago? Sino pipili? Sino? Kaya na lang. Bibigyan po natin na ito yung mga ipapakain po natin na malimit natin kinakain. Bagong bili po ito, sponsored by Sir Arnel Limpin. Siya po ang bumili nito. Ayan. Bibigyan po natin ng pampasira ng bato. Okay. Bibigyan po natin ng pampataas ng kolesterol. Ayan. Ayan. At saka French fries. Bibigyan natin ng French fries. Sino mahilig sa French fries? Taas ang kamay. Ayan, ako. Ang dami ko na magiging pasyente. Okay. Sige, mamaya ko sasabihin ano ang makukuha ninyo sa French fries. Ganda ko lang dyan.
Hindi, ano, wala. Nakita niyo yung mga red blood cells, dikit-dikit siya. Dikit-dikit. Ayun. So wala kayong makitang hiwalay na red. Ito po, hindi. Ano po yan? Doon lang po yan sa lente nung microscope. Tingnan, pagka ginalaw ko, hindi sasama. So yun po, dumi lang po doon sa lente. Oh, yun, doon pa rin siya. So yan po yung tinatawag nating Rouleau formation, na the red blood cells tend to be sticky, masyadong madidikit sila kasi acid na acid. So ang pinakain natin ay soft drinks, French fries, at saka hamburger. Ayan. Pag kumain kayo ganito, gusto nyo magkaganto ang dugo nyo, kain kayo lagi ganito. Araw-araw, maya, kumain kayo ng kumain para wala na hong dumaloy na dugo sa inyong ano. Ayan. Okay? Ayan. Oh. Wala kayong makikita. Lahat, oh. Oh. Di ba? Bigyan ng alive si ma'am. Sino may alive? Alive. Okay. Yun. Yun na si ma'am. Dali yung tubig. Yan, ha? Toso tayo na. Hindi, ano, wala. Ayan. Hiwalay na po siya. See? Ayan. Kita nyo, buhay na buhay ang mga red blood cells niya. Hiwa-hiwalay na po. At malulusog na, masisigla na sila. Gumagalaw. Nagsuswim na po sila dun sa plasma ng pasyente. Kita po ninyo? Ayan. Ganyan dapat ang red blood cells nyo. Hindi lang nyo lang makita ang pulang-pula kasi po gawa ng LCD natin, yung resolution. Pero pag makita nyo sa television ito, kung ang gagamitin natin television, kita nyo red na red yan. Pero you see, ang tsura, ayan, no? Ayan, gumagalaw pa sila, malusog, alive na alive. So, gamitin po ninyo alive. Yan po, 1 capsule lang yan. 1 capsule. What more if you take 1 to 3 capsules a day, you maintain, ang ganda po ng inyong red blood cells. Malusog na malusog sila. Kita niyo pagkakaiba kanina, dikit-dikit, di ba? O ngayon, hiwa-hiwalay na siya. AIM Global, keeping dreams alive. Noong 2006, nagkaroon ako ng prostate cancer na. Ngayon, nung paulit-ulit na dinalagyan ako ng catheter na hindi ako makaihi. Inopera ako doon sa FEO noong May 22, 2009. Pabalik-balik ako sa ospital na for check-up tuwing 2 check-up ng 1 linggo.
wala rin akong walang pagbabago, lalong sumasakit. Maraming klase, mahapdi, makirot, masakit pag lumabas yung ihi ko, pag huminto yung ihi ko, masakit, makirot, ganun ho. Halos hindi ako makatulog magdamag, nagtitiis lang ako. Lagi akong nakahiga, maski na nung pumunta sila nung dito, hindi ako makatagal ng mga 10 minutes na nakaupo ng ganito. Saka yung pagpunta ko sa LPO, pag pumunta ako, gagastos ako ng 5,000 punta ko. Dalawang beses ako pumunta sa loob sa linggo. Kaya ngayon, naghihirap na ako, wala na akong pambili ng gamot ko. Marami akong pinagdanan, ECG, ultrasound, urine culture, PSA. Nung kinukulit ako yung pamangkin ko na mag-take daw ako ng gamot na ito, hindi ko pinapansin. Pero nung talagang mahirapan na ako, sinubukan ko na pumayag ako. Ngayon, binigyan ako ng isang box. Katapos, nung naubos ko yung isang box, medyo gumaang yung pakiramdam ko. Kaya inulit ko na naman, nagpabili naman ako ng isa. Ito, C247, ito ang nagpagaang sa katawan ko, yung sakit ng nararamdaman ko na hapdi, kirot. Dahil po dito ay nakakalakad na ako, nakakapunta na ako yan, nagkapapasya-pasyal ako dito sa lubang bahay ko. Walang paldos siguro ito kasi naranasan ko na ito. Kaya may papayo ko, yung may sakit, subukan nila. Wala mawawala. Praise God, for He gave us the breath of life, a gift precious for survival, so that we could enjoy and rejoice our existence. But when things fail us and illness occurs, how much expense will it pay for? Physically, emotionally, and so much financially. But God made a way. It was March 18, 2006, when Alliance in Motion Global Incorporated was established here in the Philippines. It also happened to be my 20th birthday. 7 months after, December that same year, I was diagnosed with an illness. I, which just seemed so active and vibrant, there was not a sign that something worse could happen. The disease, though identified, it was rare. No common medical remedy yet known. This is where all of that cost comes in. Even if I haven't witnessed it myself because I was still unaware, I learned eventually that for an average family like us, we have experienced being physically exhausted, emotionally down, and financially drained. My mother fought for every possible cure. She tried every probable treatment. But for a situation like mine, only the product of AIM Global worked out. The rest of all the other synthetic medicines that we have tried before just wasted effort. Because my mom was anxious that I needed to get well soon, she did not hesitate to try this herbal medicine. The product, it was formerly alive, then complete, until the one that we know now as C24/7. And you know, it lives up to its name, complete 24 hours a day, 7 times a week. And if it's so said that God do send blessings in disguise, ours was open to us through the selfless individuals who help us until the end. To it, our deepest thanks to Tatay Edward Hagidorn and his family as well. He is an image of an extraordinary individual who nobly reached down and offered help to people in need with all he had unselfishly.
without expecting anything in return. Lesson 1, family. To Janvi, the spirited youth in you is that same self that moves you to do good by helping others, and your way also to prove that this medicine you've trusted so others will put their trust to it as well was all worth it. To Tita Sheila, to all of us whose hearts been touched over genuine generosity by sharing her blessings. To Dr. Fred and Tita Sheila, the kindness in you can be clearly shown in the family that you have brought up. We thank you for sharing you to us, for helping us to succeed and also to be healed. And to all those who have helped us during our worst and even until today, and assures us that they will still be there as much as they can. All of you, you are all a blessing. Nowadays, a lot of testimonies are already made known to enlighten us. As for me, I am doing my part. This is my way of saying to you all, I am here with you today, alive, all because we believed in the product. We tried it, and in the end, we proved it to ourselves. My friends, I want to share this all to you because I do have been healed. The last time, the doctor said that there is a possibility that I could remain inert for the rest of my life. But it proved them wrong. Through the power of a life, I regained strength. It did not happen all at once, but the process is slowly but surely. Little by little, the effectiveness is seen. Today, all is well. Given this opportunity, let us not think twice no more. We are confident and salute the capability of the doctors that invented this herbal medicine, and happy as well that it has been introduced here. It sure has helped a lot of sickness and will definitely be able to help more. Sabi nga nila, last January 10, 2011, ikaw na ang susunod. Remember that health is wealth. It is one of God's precious blessings to us. Once we've lost it, it is so hard to bring it back again. So we should take good care of it. Health is not simply the absence of sickness. It is the wholeness of our well-being. Once again, this is yours truly, Ivy Pacaldo Temavibas, saying, do stay healthy everyone, inside and out. The journey will never end as long as there is a chance. We must grab it and keep on going. I wish you all prosperity, abundance, wellness, peace of mind, wealth, and freedom. Thank you. May God be with us all. Power. Na-stroke po ako. 2 beses na ako na-stroke. Ngayon, marami ko iniinom na gamot. Ang aking pong diabetes, 300. Tapos, ang aking high blood, 170, 180, over 100 ang presyon ko. Ang diabetes ko, 300. Tapos may sakit din po ako sa liver. Meron din akong sa kidney, may sakit din ako. At saka yung may sakit din po ako sa puso. Ay, hindi, take ko po yung mga narvas, yung mga dukpa na yun. Pero ganun pa rin. Bakit mataas pa rin ang presyon ko? 170, 180, hindi bumabaksak na pan. Ang diabetes ko mataas din. Ngayon, minsan nagpa-toxic ako dun sa Citizen. Nagpa-toxic ako. May nag-alok sa akin ng Alive. Sabi niya ganun. Ito po, misis, sabi niya ganun. Mabuti po ito sa mga na-stroke, tsaka magaling po itong Alive na ito. O sige, kukunin ko niya. Magaling ba yan? Sabi niya ganun. Makakalakad pa ako ng gusto, sabi niya ganun. Eh, pipilay-pilay ako sa kaniyaya. Meron akong tungkod, yung tungkod sa stroke. Hindi ako nakakalakad. Tinatake kong Alive once, before breakfast, 30 minutes before breakfast. Nung linggo, nagpa-check up ko ng, ngayon, ang presyon ko ngayon, 130 over 80.
Tapos ang diabetes ko ho, dati 300 yun. Tapos naging 200, naging 100. Ngayon, 120 na lang ang diabetes ko. Eh, pati yung cholesterol ko, dati iniinom ako ng Lipitor. Ang mahal-mahal ng Lipitor, 60 pesos ang isa. Ininom ko yun ng isang buwan. Ganun pa rin ang aking diabetes. Pero nung nag-take ako ng Alive, ngayon, 110 na lang yung aking cholesterol, humaba. Ganda nga eh. At saka ho, yung Alive, napapansin ko ho, hindi ho ako nag-aalmusal. Magsisimba ako, hindi ako ginugutom. Sabi ko, ba't ako nagugutom dito? Sabi ko, maganda yata itong gamot na ito. Hindi ako nagugutom. Inaabot ako doon hanggang alas 11 ng umaga sa simbahan. Hindi ako ginugutom. Pag uwi ko, tanghalian ang kakain ko. Nakakalakad ako ng straight ngayon, pag-take ko ng Alive. Kaya sinasama nila ako ngayon. Ang ganda-ganda ng pangka. Pagising ko sa umaga, sasabihin ko sa salamin, ay, ang ganda ko yata ngayon, maganda ko yata ngayon. At saka healthy ako ngayon. Ay, ganun. At saka marami nagsasabi sa akin, punta ako sa simbahan, ang ganda mo ngayon, Christy. Alive! Alive! Sabi ko, alive ito, alive. Lahat ng kanyang mga laboratory naging normal. Malaki ang pagbabago na nakita namin sa kanya. Yung weight niya, nakita nyo, malusog na siya. Nung before na nag-admit kami sa hospital, ang timbang niya is 24 kilos. Sa edad niya na 8. Napakapayat niya. Tapos yung kanyang kulay, putla. Malalalim ang mata. Puro rashes pa siya. Sa ngayon, makikita nyo, napakakinis ng kanyang mukha. Wala nang rashes, wala na yung mga spots, dark spots sa kanyang mukha at katawan. Isang miracle, no, sa buhay namin na dumating yung Alive. Alive! Nagkasakit siya ng acute lymphocytic leukemia. Nalaman to noong July 2007. Nilagnat lang siya ng 5 days, dire-diretso. Pina-CBC ng doktor ko. Tapos, nung malaman, abnormal lahat ang resulta ng CBC. Tapos, binon marrow siya para malaman namin kung ano talaga yung resulta nung ano. Lumabas sa bone marrow niya is acute lymphocytic leukemia. So, kailangan siya i-chemo for 3 years. Na-hospital siya nag-chemo. Bali, 8 months lang kami nag-chemo kasi bali naubos na yung pera namin. Wala na kaming pagkuhaan ng pang-chemo niya. Kasi maliban sa chemo niya, lagi rin siya ng hospital dahil humihina ang resistensya ng katawan niya. Tapos, 8 months kami nag-chemo nung pagdating ng April, pinuntahan ako ng kasamahan ko. Inintroduce niya yung Alive. Ang sabi niya, magnegosyo daw kami. Sabi ko, hindi ako pwede kasi may sakit anak ko. Ang sabi niya, mas maganda kasi mas kailangan niya yung Alive. So, ginamit ko muna. Actually, after 1 week lang, iba na yung itsura ng ano niya. Nag-take siya ng 2 to 3 capsule a day. Tapos minintain ko na lang habang tumatagal, mga 2 months yun. Ngayon, ano na lang siya, 1 capsule a day na lang siya. Tapos after lagi ako nagpapa-CBC. After 4 months, normal na lahat ng niya, CBC result. Actually, pumapasok na nga siya ulit sa school. Pinapatotoo ko ang naging sakit ng anak ko. Nang dahil sa Alive, okay na po siya. Normal na po lahat ang result ng CBC niya. I was invited by Mami Redem Alhambra last October 27 in this room with Dr. Victor Escueta. I'm taking Alive 30 minutes before eating, before breakfast, 2 capsules.
And in the afternoon, before eating, I'm also taking 2. But now, with 95% of my health and wellness, I'm only taking once a day. After taking Alive for 3 weeks, the result is very fantastic and terrific. Upon undergone medical check-up, the result is great. The result of the complete blood count is almost perfect. Urinalysis is okay. Calcium is all right. Creatinine is also all right. I am very happy to announce that Alive is a very, very, very good food supplement with regards to my hypertension. 3 weeks ago, it reads 140/90, 160/100, but now it is fantastic. Go back to very, very normal, 120/80. And my uric acid, this is my problem. It's very high. But it is also improving. From 9, it becomes 8. And the normal is 7.5. My cholesterol is also normal. And my prostate, before it's 1.63. In taking Alive, it becomes 1.14. Nakilala ko itong Alive 2 months ago nung minsang naimbitahan akong dumalo rito para makinig ng seminar. So happened that time hindi talaga ako interesado yung sa mga sinasabi ng speaker. Hanggang after 2 months, tinawagan ako ng misis ko dahil nagtatrabaho ko as a reflexologist. Tinawagan niya ako, sabi niya yung anak ko may sakit, ninalagnan. So umuwi ako, wala sa trabaho, papunta sa aming bahay at nakita ko yung anak ko talaga na inaapoy ng lagnat. So dinala namin siya kinabukasan ng umaga sa doktor, sa private clinic. Ang sabi tonsil lang. So naniwala kami, minum siya ng mga antibiotics. Pero nagtataka kami, naging worse at sinusukan niya lang yung mga gamot na tinitake niya. So nagpa siya kami mag-asawa, ang misis na dali siya dito sa San Lazaro Hospital. Unfortunately, pagdating doon, inadmit niya siya dahil nagsisimula nang bumagsak ang kanyang platelet from 166 na bumaba siya ng 66. So inadmit siya, day 1, medyo okay pa siya, kumakain pa ng konti. Pero after 2 days, hindi na siya talaga tumitikim kahit tubig, hindi na siya nagtitake ng kahit ano. So ang ginagawa lang talaga ng hospital ay magkabit ng dextrose sa kanya. Doon lang kami umaasa dahil naramdaman namin na de-dehydrate yung bata. So sinisikap lang namin siya uminom paunti-unti. Sabi ko sa'yo talaga sinusuka niya. Hanggang sa pang 5 days na sa hospital, isang doktor yung nakatingin sa itsura niya dahil may pumasok na isang batang dengue patient din. Nakita yung kaibahan ng anak ko doon sa batang pinasok na mas bagsak talaga sa yung anak ko. So nung pinapulse na siya, pinupulsan yung kanyang paa, yung kanyang kamay, napaka-weak, napakahina na. Kaya nagsimula ng doktor magtawag ng mga nurse para yung anak ko ay ipasok sa ICU. So nung nasa ICU na siya, nag-uusap kami mag-asawa dahil nung time na ako nagbabantay sa kanya. Ang nangyari ay inihahanda kami ng doktor for blood transfusion. So pinaganap ako ng donor, 2 taong donor para sa 2 bag na dugo. So happened that time wala kami makuha, wala kami pera. So ang tingbabalikin nurse, ang tinatanong sa amin, nag-bleed na ba? Pero wala nga dugong lumalabas. Maliban sa pumutok na yung mga labi niya, doon nagkaroon ng mga konting dugo-dugo siya. At tinatlo yung suwerong kinabi sa kanya. Maraming mga ginamit na gamot, puro IV o intravenous na tinatawag, sinasaksa sa suwero. Kaya lang, talagang walang nag-effect. Gumamit na rin kami ng herbal at mga ilang mga produkto na inire-recommenda sa amin, isinusuka lang ng bata. So nag-iisip na ako, nung kinunan siya ng dugo, mula doon sa ringgila, nakita ko kung paano kinuha ng medtech yung dugo, napakalapot niya at maitim-itim. So, nung nakita ko yung dugo na yun, na kailangan pang kalugin ng medtech para ilipat sa isang bote na kung saan testing yung dugo niya, naalala ko yung seminar ng isang doktor na Dr. Estrita
na kung saan pinakita niya ng isang taong kumakain mga junk food, after 1 hour lumalapot yung dugo. At ipinakita niya from that demo na nag-take yung matanda ng isang capsule ng Alive. After 1 hour, pinakita yung effect na kung saan yung kanyang blood cell ay naging buhay na buhay. Mula sa pagiging malapot, naging napakaganda ng kanyang dugo. Naisip ko yun, so sabi ko, parang wisdom na rin ng Panginoon sa akin. In that particular time na nasa critical na kalagayan ako, naisip ko, bumili ng Alive capsule. Nung dumating yung misis ko, wala siyang dalang pera, kundi 700. Hiniram ko yung 500 niya at medyo parang dalawang isip pa nga dahil wala na talaga kaming pera. Ang aming pag-asa na lang ay salinin siya ng dugo na talagang laban yung loob ko dahil alam ko magiging effect sa bata ng pagsasalin ng dugo. Hindi rin mabuti. So, tumakbo ko ng Ortigas, punta ako sa building ng AIM Global sa 3rd floor. Nakipag-usap ako sa isang ahente, nakiusap ako at binigyan niya ako ng isang pack, ng isang banig na 10 kapsula yung laman nun. Dali-dali dinala ko sa ospital at pagdating ko doon, ang narinig ko, nasabi ng doktor, hindi na siya pwede uminom ng marami, kundi sip lang ng tubig o fluid. So nakita ko, may pagkakataon pa. Iniligay ko sa baso na mga 3/4 lang ang taas ng gatas mula sa baso. Inihalo ko yung isang capsule, pinaras ko mula sa capsule niya, iminix ko sa gatas niya, tinikman ko muna, sabi ko parang lasa avocado, pinanin ko sa anak ko, at after 1 hour talaga, nakatutok lang ako sa skin niya, sa labi niya kung ano mangyayari. Yung unang 1 hour na yon, parang walang effect. Maliban sa nakita ko yung labi niya, mula sa pulang-pula, naging parang medyo orange siya. Sabi ko, parang pero sabi ko, hindi ako naniniwala walang mangyayari dito. So after 3 hours, pinainom ko uli siya, the same method, pinansit ko lang sa kanya, at nung hindi siya nagsusuka, natuwa ako. So tinuloy ko ulit after 3 hours noon, hanggang 5 o'clock in the morning, nag-start kami ng treatment ng 5 o'clock ng hapon. 5 o'clock in the morning, nakaka-4 na kapsula siya. Paggising niya, humingi siya ng isang basong gatas, humingi siya ng pagkain, at nakita ko kung paano siya talaga nabuhay, nagsigla yung katawan niya. Ang nakita kong effect talaga ng Alive, una, yung color ng skin niya. Nakita ko kung paano umepekto yun sa dugo. Pangalawa, yung appetite niya, talagang nabuhay appetite niya, kumain siya. At mula dun sa oras na yun, narating ko ng madaling araw, hanggang alas 12, maniniwala ako hindi, maraming pwede magpatotoo sa amin, sa mga kasama namin sa ICU. Yung anak ko, nasa ICU, pero nagbe-break-gain na siya. So, ganun ka-tremendous yung pangyayari mula nung mag-take siya ng Alive. Naniniwala ako na yung Alive capsule ay ginamit na instrumento ng Diyos. Hindi kami nagsasalita ngayon dahil sa panumbagay, kundi nagpapatotoo kami upang malaman ng maraming tao na ang produkto na AIM Global, especially ang Alive capsule, ay naging very effective sa aking anak at naniniwala rin ako magiging effective din to sa ibang tao. Dan kasi noong pulmero, ang kamay kong ito ay hindi ko na i-open. Itong isa, minsan, naka-ano na to pagka inulipit kong ganyan, nakalupi siya. Kung hindi siya inunat, hindi siya mauunat. Ngayon, naiunat ko na. Tsaka talagang na-stroke ako since 2002, September 22, 2002, naulit ng October 2003, then itong 2007, naulit na naman itong May. Ngayon, hindi ako nakakatayo at ang kanang kamay ko hindi ko na isusulap, then ang pagsasalita ko na humal. Pero nung matagpuan ko si Mr. Arburo sa church namin, church ng Adventist, ay hindi niya sinabi sa akin ng Alive kung hindi yung tungkol sa anak niya, yung CD bibili ako. Pero tumawag siya sa amin, ang tungkol sa Alive ang nasabi niya. Yung umattend dito, so hindi naman ako makalakad. Sabi ko, excuse me po, kasi hindi po ako pwedeng pumunta dyan dahil sa hindi ako makalakad. Ngayon, anak ko na lang papupuntahin ko. Then, nung anak ko po pupunta rito, nanood siya ng seminar, dahil nakita niya maganda, bumili siya ng isang banig na Alive, tsaka ng coffee. Then, pinainom niya kami. Sabi niya, ma, uminom ka nito, tignan mo sa iyo. Alam niyo, nakakatatlong tablet pa lang ako. Nakita ko ang ganda. Tsaka pati lahat ng pakiramdam ko na hindi ayos sa katawan ko, naging masigla ako.
3 tablet lang. Ngayon sabi ng mister ko, siya hindi mo pa inom na basta ng Alive. Pero ngayon, pati anak ko, pati asawa ko, nagte-take ng Alive, pati father ko. Sa diabetes, mga 2 weeks na uminom ako ng Alive bago nag-normal. Dati, 143. Then, 1 week, nagpatingin ako, 120. Then, nag-normalize ako, naging 95. Natakot ako. Kasi baka bumaba naman ang sugar kung masyado. Pero ngayon, okay na. Pati ang BP ko, naging dati 210/110. Dahil nga sa Alive, kaiinom ko siguro, bumaba. Naging 120/60. Kasi check up ko lang. Kaya ngayon, nangangasa. Sabi niya, may makeup ka ba? Namumulay ang mukha mo. Sabi ko, wala ako, natural. Dahil sa Alive. Kung mataas ang diabetes ko, hindi gagaling tong sugat kong ito. Akala ko, natatakot ako. Akala ko, hindi gagaling. Pero after 3 days, tuyo na siya. Kung may diabetes ako hindi gagaling ito. Pero ngayon, okay na. Tapos nagpa-x-ray ako. Dahil sumasakit ang libro nung una. Sabi nung doktor, nako, Mrs. wala ho. Wala biro yung doktor ko si Dr. Bautista. Ngayon, nung tignan niya ako, sabi niya, Mrs. wala na, wala na akong baga. Hindi ho, clear na clear. Wala kayong intindihin. Pati ang, nyo, wala rin. Sabi ko, sa heart nyo, wala rin. Ika tayong makita, okay na kayo. Pero ngayon, pareho kami ng mister ko. Dati siyang maintenance niya, 4,000 a week. Ako, 3,000 plus. Wala na kaming iniinom na gamot kaya. Vitamin na lang Alive. Nandali sa Alive, eto, buhay na buhay ako, nakakalakad na ako. Sa LRT, hanggang dito, naglakad lang kami ng anak ko. Dati hindi ako nakakalakad. Ngayon, talagang, una sa lahat sa Panginoon Diyos, itinuro niya tong Alive sa amin. Una, user lang ako. Ngayon, member na ako ng Alive. Kumikita pa. I was diagnosed with multiple breast cysts, both breast yon nung 2005. At first, hindi ko naman alam na meron akong ganun eh. Meron akong bukol. Tapos, nung naramdaman ko na lang siya, kasi meron akong hormonal imbalance, naramdaman ko na lang na hindi na ako makaligo, na yung tabo yung gamit ko. Hindi ko na siya mabuhat, nahihirapan na ako magsuklay. Tapos nung nagback pain na ako, meron na akong pain sa ganito, pero hindi ko pinapansin. Nung nakalipas na 1 buwan, hindi pa rin nawawala, nahihirapan na ako, doon ako nagsabi doon sa mother ko, kasi umiiyak na ako talaga sa pain. So nagpa-ultrasound ako. Na-find out doon sa first ultrasound ko, na maliit lang yung bukol. Pero nagtataka yung mga doktor kung bakit daw nagpe-pain ako, ang liit-liit lang ng bukol. Na-find out namin na meron palang, multiple pala sa both breast, na ang dami-dami niya. Tapos, nakita ko na, nagkapa ako, na talagang malaki na siya. Matigas, hindi nagmo-move yung bukol. So, doon ako nag-isip. Tapos, nakakapa ako ng 3 lymph nodes sa may kilikili ko. No, nung napag-isip-isip ko, nag-research ako ngayon. Sabi ko, bakit ganito? Yung nafe-feel ko, sabi ko, hindi nakatulad nung dati na, mas lumala yung pain eh. Hindi ko na siya, matiis. Nagpatingin ako ulit doon sa doktor. Sabi niya, nasa stage 1 to. Sabi niya ganyan. So, advice nila, ipa-biopsy. Pa-biopsy ko para malaman nila kung yung talagang bukol na yon, yun lang talaga siya. Kung iisa lang talaga siya. Tapos yung mga ibang bukol sa kabila na breast ko, kung malignant na rin. Sabi ko, natatakot ako. Siyempre, nag-work din ako sa hospital before. Sabi ko, ayoko magpa-biopsy. Tapos may pinatingnan na naman ako another doctor. Sabi niya naman nga, stage 1 daw talaga yun. Kasi nakita na nila yung itsura. So, doon ako naniwala. Hindi na ako nagpa-undergo ng biopsy. Binigay na nila ako ng medication. Sabi ko, hindi ko na-feel na yung medication na binigay nila sa akin, nagtitake effect. Nagpunta ako sa herbalist. Binigyan niya ako ng mga products ng herbal. Tapos, nag-undergo ako ng 1 year na puro vegetarian diet lang.
So, binago ko yung lifestyle ko. Nakaigi naman yun sa akin, pero hindi pa rin lumiliit yung bukol. Nag-isip ako ngayon, sabi ko, ano kayang pwede kong gawin para totally mawala na siya? Kasi ang advice nga sa akin, i-remove eh. Siyempre, dalaga ako. Nakakaano naman yun, wala kang breast, kadalaga mong tao, di ba? Yun, frustrating sa, nakaka-depress, nakaka-frustrate. So, nung dumating sa time na nag-research na ako, nag-internet ako kung ano bang pwede kong kainin. So, ang dami ko nakita. Nandun yung mga gulay, mga fruits, na ina-advise nga doon sa mga may mga breast cancer, na yun ang talagang dapat nakainin. So, sabi ko, hindi ko naman alam kung saan makakabili lahat nito. Yung broccoli, meron dito, di ba? Yung mga ibang fruits na nandoon sa internet, available dito, pero hindi lahat meron. Doon ako nag-isip, sabi ko, paano ko makakain to lahat? At saka, mahal-mahal niya. Until such time na dumating yung yung kapatid namin sa church, na binibigay nga nila sa akin to, yung Alive. Ini-introduce nila sa akin yung Alive. Nung una, skeptic talaga ako. Tapos nung pinakita nila sa akin yung pinaka-literature, doon ako nagulat. Kasi lahat nung ni-research ko sa internet na dapat nakainin, nandoon lahat. Eksaktong-eksakto. Kaya sabi ko, wow, sabi kong ganyan, grabe naman to, sabi kong ganyan. Kung gano'n, hindi na ako maghahanap ng kakainin ko, pwedeng ito na, sabi kong ganyan. Nung coffee pa lang yung pinasubok nila sa akin, talagang sobrang sumakit, no? Nag-take ako ng coffee, di ba yung coffee natin meron ngang Alive? Talagang sobrang sakit niya. Napakapit nga ako sa sa wall, tapos pinagtatawanan nila ako kasi nga, sabi niyang ganyan, yan pa lang ang tinitake mo, nagpe-pain ka na. Sabi niya, ibig sabihin yan, reaction. Which is alam ko naman dahil hindi na bago sa akin yung herbal. Nung nag-take na ako ng capsule, doon ko naramdaman na nakakaginhawa, nakakaigi. Hanggang sa nakapag 1 month ako, na-gradual yung pag-inom ko, hindi naman bigla. Kasi doon sa isang capsule pa lang na-feel ko na na merong may reaction ako naramdaman. Pero hindi ko isininto. Kasi naniniwala ako na makakatulong talaga sa akin ng malaki. Hanggang sa nag-isang buwan, nagsabi ako doon sa mama ko, sabi ko, maganda ma, sabi kong ganyan kasi nalilesen yung pain, pati yung back pain ko sa likod, nawawala, sabi kong ganyan. Tinuloy-tuloy ko, hanggang sa nagpatingin ako, tapos kinapa ko siya ulit, yung bukol, maliit na lang. For 2 months yun. Kasi nagdag na 9 capsules na ako eh. So, hanggang ngayon, continuous pa rin, tuloy-tuloy, yung medication ko, hindi ko tinitigilan yung Alive. So, ngayon, maliit na lang siya. Maliit na lang. Tuloy-tuloy pa rin yung medication ko para totally ma-dissolve na yung yung bukol. Malaki po ang naitulong ng Alive. Sobra.